I understand na ang susunod nyo ng tutumbukin sa trial is money trail na, di ba? Hindi. Kumusta si Ramil Madriaga? Ihaharap ba ng prosecution? Well, gaya rin nung aming opinion sa pagpepresenta kay Colonel Chica. Ganon din yung aming opinion dito kay Madriaga. Bakit? Kasi nga, remember, balikan natin yung allegation dito sa article na ito. One, may misappropriation, may misuse. Naibigay ang pera kay Colonel Chica na hindi banded at hindi accountable officer. Di ba may misappropriation na doon? No? Napatibay na natin yun. In fact, inamin din yan ng mga hostile witnesses. No? Pangalawa, irregular liquidation. Diba? Sabi natin doon sa allegation sa Article 1, meron irregular liquidation dahil puro ARs lang, walang official receipts at hindi kapanipaniwala yung mga pinagsasubmit ng mga dokumento. In fact, hindi lang prosecution na nagsabi na may question dun sa sinubmit nilang mga dokumento pag liquidate, kundi ang COA mismo. Kaya nga dumating sa punto na magkaroon ng issuance of a notice of disallowance. So, very clear na merong irregular liquidation. As far as the COA rules are concerned, there was already a irregularity committed in the submission of these documents to liquidate the fund. So, doon pa lang sa puntong yun, medyo paniwala na namin na mabigat at napagtibay na yung allegation na yun, nasuportahan na yan ng ebidensya. Kaya nga kung meron pang maidadagdag si Colonel Chica, si Mr. Madriaga, sa aming paniwala, kung meron pa silang maidadagdag, pwede namin silang ipresenta. Kung hindi naman, doon na siguro sa turn ng defense kung saan, kung sino man yung kanilang ipipresent bilang witness, handa naman mag-cross-examine ng prosecution panel. So tulad ni Colonel Lachica, hindi na kailangan si Madriaga kasi na-establish nyo na rin yung gusto nyo i-establish. Sa akin palagay, hindi na sa punto ngayon. No? Ito, as we speak, hindi pa kailangan. Meron pa kasi kaming tatlong i-presenta na witness, di ba, DS Pao? Tatlo pa yata yun. Marami pa rin mga dokumento. From the AFP. Yes, from the AFP. So yun, siguro sa puntong ito, wala pang necessity o hindi pa natin kailangan na i-presenta si Madriaga o si Lachica. At saka remember, hindi naman dapat nakafocus sa kanila yung usapin ng ang ini-impeach dito ang ating pangalawang Pangulo. Ang pinag-uusapan dito yung maling paggamit at maling pag-liquidate ng pera na tinatawag nating confidential and intelligence funds. No? Minor, hindi natin kailangan kailangan lang natin ipakita na merong pag-approve o imprimatur ang ating pangalawang Pangulo tungkol dito sa paggamit na ito. Yung may isang interview si Kong Joel Chua na baka pain daw si Lachica kaya gusto niya mag humarap doon sa trial. Tingin niyo possible na akuin niya yung possible na kasalanan ni Vicky Sara? O maingat ako Wala naman hindi naman siya ang ini-impeach, diba? So tingin ko hindi mahalaga na sa puntong ito na gamitin pa yung kanya. Kasi hindi natin alam ano yung sasabihin niya. Tatlo na yung aming hostile witness. At itong tatlong ito, humarap ito before the Committee on Good Government. Kaya alam natin kung ano yung kanilang sasabihin. Unlike ito si Colonel Lachica, hindi naman natin alam kung ano sasabihin yan. May mga ganong schools of thought na kung akuin man niya, kung ano man yung kanyang aakuin dyan, it doesn't give any weight dito sa usapin na ang ini-impeach ay ang ating pangalawang Pangulo. Thank you. Thank you. Thank you, Bernard. Ang kasunod po naman nating magtatanong si Ann. Go ahead, Ann. Hi, sir. Kung Ace, good afternoon, good morning, and kung Pao, good morning po.
Morning. Kukuha lang po ako ng reaction po. Or do you share the same thoughts sa komento po kahapon ni Yuse Claire Castro kaugnay po sa paghahambing ni Senator Robin Padilla sa mga bayani na yung mga aliases po na tumanggap ng confidential funds sa Office of the Vice President. Sabi po kasi ni Yuse Castro, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan. Yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad. Reaction niyo po dito or your comment? Siguro mauna na ako dahil nasagot ko naman na nung nakaraang parang wala naman pong bayaning chichirya yung pangalan. parang nakaka-insulto naman po yun. Pero sabi ko nga kahapon, off topic po yan. Siguro hindi ko na po papatulan saka magre-react. Sobrang off topic po sa pinag-uusapan sa impeachment. Yun. Kayo kong Ace, wala na rin? Nasagot na ni DS Pao, no? Off topic nga ito dahil nga Oo. para sa amin. Alam mo, merong yung paggamit ng pseudonym. Hindi ito bago doon sa panahon na merong gera. No? Syempre, yung paggamit ng pseudonym o nung alias ngayon, kung sakasakali, ay ito ay pagtatakip doon sa accountability. Hindi naman ang usapan natin, unang-una, hindi naman gera, hindi naman gera ito. No? Pangalawa, siguro gaya ng sinabi ni DS Pao, okay na yun siguro, Ann. Okay, Kong. Another one, Kong. Kung pareho yung doon sa military officers, sina Colonel Boransing at Colonel Panopio, yung dalawang testigo natin na ihaharap next week, kung parehong sinasabi ng dalawang officers na hindi nila alam kung saan gagamitin ang certification, ano po mismo ang inaasahan ng prosecution na mapapatunayan nila kapag sila po ay isinalang na po sa witness stand? Well, matatahi na yung buong kwento, kumbaga. Makikita natin kung paano ginastos, saan napunta, ba't walang resibo, ba't walang additional information tungkol saan nagamit. Saka yung mga hanging questions po na kay Ortonio, saka hanging questions po kay Ginang Acosta, magkakaroon po ng konting ilaw, no? We will shed some light on these topics. Kasi nga po, ito nga po is yung coming from the ranks of the AFP na nagse-security po. Kung Ace? Yan, okay. Alam mo, kasi ang Armed Forces of the Philippines ay isang organisasyon na hindi dapat na i-involve sa politika. No? Itong organisasyon na ito ay dapat tapat sa ating watawa, tapat sa ating saligang batas bilang protektor ng ating mga mamamayan at ng ating bansa. Kung sila ay lalabas na ginamit sa anumang personal na layunin ng ilang mga politiko, merong dapat pananagutan. Pero kung sila ay ginamit na wala silang kinalaman, meron ding dapat pananagutan dyan. Kaya nga dito sa pagpapatawag o pagpepresenta ng mga membro ng AFP dito sa impeachment trial na ito, mahalaga na maintindihan natin kung bakit ba sila nadawit o na-involve dito sa usapin ng impeachment. At dyan, mahalaga na matutukan natin at ng ating mga mamamayan kung ano ang sasabihin nitong mga membro ng armed forces. Official ito, hindi ito, these are the ranks of colonel and general, one-star general, two-star general itong mga ito. At hindi ito magsisinungaling dito sa ating trial na ito. Dapat maintindihan ng mamamayan at ng ating mga hukom kung ano ba yung issue na kung saan ay sila'y nadawit dito sa usapin ito.